buntag kaninyong tanan. That is Bisaya. Sa Tagalog, magandang umaga sa inyong lahat. Sa Ilocano, naimbag na aldaw kakabsat. Oh, alam ko yun. Sa Spanish, Buenos dias. And in English, good morning everyone. At tingnan mo yung kaliwat kanan, sabihin mo, smile, God loves you. Amen, amen, amen. Shall we all stand po? Let's give praise to our sure foundation. Woo! Smile! The Lord is good. Oh Lord, we are your children, chosen and called by your name. With one heart and purpose we gather to glorify and to proclaim that you, Lord, are sure foundation.
foundation. Shout it! I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Amen. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord as we continue to worship the Lord. The Word of God is alive. The Word of God is truth. And the Word of God is life. Glory. That's why the Word of God is very important for each one of us. Say to the Lord, Thy Word is a lamp to my feet and a light to my path. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you to the end. Oh, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Hallelujah. On the cross, you are my the Son of the living God. I say you are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ. You are my Lord. You are the Christ. You are my Lord. You are the Christ. You are my Lord. You are my Lord. Hallelujah. The King of Kings and Lord of Lords. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise your Praise the Lord. oh God. Hallelujah. Minsan pa po itaas natin ang pangalan ng Panginoong Yesus. Our Christ, our Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, dakilain ang pangalan mo. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay na hindi ka nagpapabaya. Tunay, Panginoon, na nariyan ka lagi sa aming tabi, Panginoon. Anumang sitwasyon ang meron kami, kasama ka namin, Panginoon. Dakilain ka, purihin ka. Hallelujah! 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 Praise the name of Jesus! Hallelujah! Glory to your name, O God. Muli kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa isang buong linggo na hindi ka nagpabaya sa amin, Panginoon. Tunay kang mabuti, tunay kang dakila. Nararanasan, nararamdaman namin ang presensya mo, Panginoon, sa bawat sitwasyon na meron kami. Nararanasan namin, Panginoon, ang kabutihan mo. Nararanasan namin, Panginoon, ang mga himala mo sa amin. Nararanasan namin ang provision mo, Panginoon. Nararanasan namin ang pagpapagaling mo, Panginoon. Nararanasan namin, Panginoon, ang kapayapaan. Salamat, Panginoon. Salamat. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Muli kaming sama-sama rito, Panginoon, upang itaas ang pangalan mo. We glorify your name. We exalt your name. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay kang matapat. Tunay kang matapat. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagpupuri, pagsama-sama, pagsamba, Panginoon, muli naming inaasahan ang banal na presensya mo na kumilos sa bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na may gagawin ka sa oras na ito. Mangungusap ka sa bawat isa. Magbibigay ka, Panginoon, ng pagbabago sa aming mga buhay. Koreksyon, pagtuturo, pagtutuwid. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na mahal mo kami. Sa pamamagitan na iyong mga salita, sa iyong mga turo, Panginoon, nararanasan namin, alam namin, Panginoon, na mahal mo ang bawat isa. Sa aming pagtanggap din, Panginoon, ng communion sa oras na ito, muli namin inaalala ang iyong katawan na nabuyubay, nabugbog, napahirapan sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa katawang ito na sinisimbolo ng tinapay. Nagbigay kagalingan sa amin, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyong mga salita. By your stripes, we are healed. Ano man ang nararamdaman ng bawat isa, karamdaman, kung nire-represent nyo ang inyong pamilya, we declare healing in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa restoration ng kalakasan, sa recovery, Panginoon. Maraming salamat. At alam namin, Panginoon, ang
kagalingan na ibinigay mo na sa bawat isang nananampalataya sa iyong mga salita. At ganoon din, Panginoon, ang dugo na dumanak, dumaloy, nagsisimbolo ng alak. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng aming mga kasalanan ay pinatawad mo na sa oras na ito. Salamat sa dugo mo, Panginoon, na nagbigay kapatawaran. Yung mercy mo, yung biyaya mo na patuloy dumadaloy sa amin, Panginoon. Nag-alis ng aming mga kasalanan, kaya kami nakakalapit sa inyo. Kaya natatawag namin kayong Ama dahil sa kapatawarang ibinigay mo na sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa mga elementong ito na aming tatanggapin. Tanggapin mo ang aming pasasalamat, ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ibibigay na po ang tinapay at ang alak. Pwede na po ninyo itong kainin habang nakatayo po para po ituloy po natin ang ating pagpupuri po sa Panginoon. Praise the name of God. Hallelujah. Bago po kayo maupo, pwede po ba kayong magbatian sa inyong mga katabi muna? Yan. Say good morning po. Praise God. Hallelujah.
Good day po sa ating lahat. Magandang araw po sa inyo. Maganda po ba ang araw ninyo? Mukhang galing kayo sa away. May away po ba sa pamilya? Yan. Praise God. Yan. At hallelujah. At napakabuti po ang Panginoon. Welcome din po sa ating mga bisita po. Meron po ba tayong first time na dumalo o nagdala po ng bisita? Meron po ba? Meron po bang first timer dito sa ating kalagitnaan ngayon? Yan, wala. At ganoon din po sa ating live stream. Welcome din po sa inyong pagdalo. Kung first time po ninyong makinig sa ating live stream, ay pakitype lang po dyan, I am new here, para makamusta po namin kayo. At may panalangin din. Okay? At makilala din po kayo. So again, welcome po sa ating lahat. Pa-comment lang din po sa mga regular nang nag-a-attend ng ating live stream. Paki-comment lang po ang inyong names para alam po namin kung sino yung mga kasama naming nagpupuri sa Panginoon sa oras na ito. Okay, so para po sa ating mga announcement, again, ang ating mga adult men and adult women ay meron pong tea time at kapihan every 9:30 to 10:30 a.m. po yan. So, kung kayo po ay second service attendee, attend lang po kayo ng mas maaga para po makasalo po namin kayo sa mga tea time at kapihan. Okay? So, marami pong dumadalo po dyan. Nasa ground floor po sila. May mga kanya-kanya po silang mga almusal na dala. Kaya, para makatipid po kayo ng almusal, sumali po kayo sa kanila. Okay? Para maka-fellowship po namin kayo. Okay. Next, online prayer cell. So every Wednesday po this month of October ay meron po tayong OPC. So wala po tayong face-to-face muna every Wednesday at 6:30, kundi online lang po muna ang ating gawain. So 6:30, pasok lang po kayo sa Marikina Foursquare Gospel Church na FB page po natin. At makikita nyo na lang po doon at ma-involve po kayo sa ating prayer, sa pagbigay ng mga testimonies, sa ating pakikinig po ng salita ng Panginoon. Okay? So every Wednesday po yan at may bagong series po tayo this month. Kaya abangan nyo po yung mga susunod na topics po ng ating series ng online prayer cell. Yan. This month din po ay Pastor's Appreciation Month. Yan. So, kaninang first service, nag-appreciate na po ang mga FCM para kay Pastor Aglo. So, sino kaya naman kaya mamaya? Si Pastor Aglo pa rin po ang naka-schedule ngayon, pero sino kaya yung mag-appreciate sa kanya? Okay? Next week, si Pastor Nolan po. October 20, Pastor Martz, and October 27, si Pastor Akay. So, paglaanan lang po natin ito ng panahon po para po ma-appreciate din natin yung ating mga pastors. Okay? Let's watch this video po. God is the rock. He is your safest refuge in times of need. Siya pa rin ang ating solid rock. Isa yan sa karakter ng Panginoon, yung pagiging tapat niya sa kanyang mga pangako. Dahil ang tinatayuan mo ay isang solid rock. The unchanging God, hindi nagbabago ng Panginoon in respect to His being, His purposes, and promises. Nakikita na merong kaibahan sa'yo dahil merong kang Diyos. Diyos na buhay. Diyos na sandigan mo sa iyong mga buhay. Na ipakilala din natin siya sa iba bilang isang malaking bato na maaari din po nilang sandalan. Meaning Jesus, the cornerstone. God is my rock. He is a solid foundation. He is an immovable, unshakable, faithful fortress. Napakabuting kapitan ang Diyos na hindi nagbabago. Amen. Sino pong excited na sa ating 56th anniversary? Yan. Sino po ang dadalo sa November 24 po sa Marikina Sports Center Basketball Covered Court? Parang hindi kayo excited kanina. Excited. Yan. Yan po. So this coming November 24 po, 8
a.m. ang ating service po at yung mga susunod na oras ay meron po tayong mga activities, fun activities po na gagawin. Hindi pa namin sasabihin kung ano yan, pero alam ko pong magsasaya po kayo sa mga darating na mga Sundays habang ina-announce po yung ating mga gawain po sa anniversary. So ang ating pong theme ay Rock Solid on Solid Rock. Pakisabi nga po, Rock Solid on Solid Rock. Yan. 2 beses. Mabilis. Nabubulol kayo, ha? Okay, so yan po yung ating theme. So makinig po para po sa ating mga announcements kasi medyo importante lang po yung ating mga announcements po ngayon. Yan, sino po ang marunong mag-Google Form? Mag-fill out ng Google Form. Yung mga hindi po marunong, pakitaas po ang inyong kamay. Yan. Yung mga hindi po marunong ay meron pong tutulong sa inyo para mag-register po doon sa likod. Mamaya, right after ng service po, lumapit lang po kayo doon para po mag-fill out po ng form na ito. Okay? Kapag marunong naman po kayo mag-fill out ng form na ito po yung konting instruction po. Yung first page, pag sinabi pong household, ano yan, nakasulat. Pangalan ng household, ano po ang ilalagay ko? Yung apelyido po namin. Okay? Mayo. Tapos po, hindi po full name yun, ha? Yung apelyido lang po namin, nung household ko mismo. Ang household ko po ay yung immediate family ko po. For example po, si Kuya Ronald, sila Marie, sila Con ay hindi na po niya household. Okay? Ang household lang ni Kuya Ronald, si Sister Virgie at saka si Kakay. Kasi si James may sarili na rin sa araw na yan. Di ba? Yan. So, ganun po. Pakilagay lang po yung mga household po ninyo. Kung ilan kayo, kunwari sila Kuya Ronald, 3 sila, pakilagay lang dyan, 3. Tapos po, bawat detalye po ng member ng household ay isusulat po ninyo. Meron po dyan date ng birthday, yung buong pangalan, birthday, yung lalaruing sports, at ang importante po dyan ay yung kung sali kayo sa singing and dancing, yung ano pong talents ninyo, at yung size ng t-shirt. Yan. Okay? Importante po yan. Pero, yung siguradong darating po sa November 24, sila lang po yung mag-fill out po niyan. Darating po ba kayo sa November 24? Yun, may t-shirt lang na nakasulat. Dumami na. Okay, so very important po. Yung sukat po ng t-shirt, kung gusto nyo pong malaman, ay nasa likod din po yan mamaya. Isukat nyo lang po at huwag nyo pong iuuwi. Okay? Kasi nawala na po yung isa eh. Sinukat at nakalimutang iwan. Sinukat lang. Yan. Kaya pasukat na lang po mamaya kung para malaman nyo po. Yalex po yata yung t-shirt. Kung alam nyo na yung Yalex na brand, kahit hindi na po kayo magsukat din. Okay? Ano pa? So yun po, very important po, lahat ng dadalo this November 24 ay mag-fill out po ng Google Form kasi doon po namin madidetermine kung saang team po kayo maisasali. Ilalabas po namin yung team ninyo this coming November po. So hopefully makapag-register na po tayo this buong October para po this November ay alam na natin kung sino yung mga kasama natin sa team. Again po, ang household hindi ibig sabihin kaparehas nyo po na yung angkan ninyo hindi po ibig sabihin kaparehas ng team ninyo. Okay? For example nga, yung kay Kuya Ronald, possible po na iba-ibang team ang si Con, ibang team si Marie, ibang team si James, at ibang team po si Kuya Ronald. Okay? So, paki-fill out lang po ng maayos po yung ating Google Form para alam po natin yung mga number of FCM, mga departments po natin
para may distribute po natin ng balanse yung ating mga teams. Okay? So kung may mga inquiries pa po kayo regarding sa ating anniversary, pwede pong i-accommodate po kayo ng ating team, anniversary team po na nasa likod right after po ng ating service. Okay? So ihanda na po natin ang ating sarili sa pagbibigay naman po para sa Panginoon. Hello. Aaron. Hello. Ayan. Tayo ngayon ay dadako sa ating pagbibigay ng kaloob. Sabi dito sa Malakias 3:10 hanggang 11, ibigay ninyo buong buo ang inyong ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang iyong mga ubasan. Napakaliwanag nitong salita ng Diyos na ito at totoo ang salita niya. Ang aking testimony dito ay mula noong naintindihan ko na ang tungkol sa pagbibigay sa ating Panginoon, ay aking sinusunod ito, ang ikasampung bahagi ng aking kita. At pagdating ng aking pera ay binubukod ko na agad ang 10% na bahagi ng aking para sa Panginoon. At nakikita ko ang kabutihan ng Panginoon. At salamat sa Diyos, hindi niya ako pinababayaan o kaya pinagkukulang sa lahat ng bagay. Kaya napakabuti niya. Pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, sa Kanyang salita, hindi siya nag-aatubili na nagpapala. At siyempre tinitingnan niyo ng Lord kung ano ang kalooban, ang nasa puso mo, kung talagang ikaw ay sumusunod o hindi. Kaya sa ating lahat, huwag tayong manghinawa sa pagbibigay para sa gawain ng Panginoon, sapagkat ito ay mahalaga, lalo na sa ating church, para matugunan ang pangangailangan. Tayo ay manalangin na. Tinatawagan ko ang mga Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat sa mga kaloob namin na ibibigay namin sa iyong kingdom, Panginoon. Nawa, malugod ka sa aming mga handog at pagpalain mo ang lahat ng mga nagbibigay. I bless them, Lord, ang kanilang mga trabaho, lahat ng mga pinagkukunan ng mga resources nila ay iyong pagpalain, O Lord. At ganun din sa mga hindi pa nakakapagbigay, Lord, nawa, Panginoon, bigyan mo rin sila ng pagkakakitaan upang sila rin ay makapagbigay ng bahagi nila sa iyong kingdom, O God. Maraming salamat sa ginagawa mo sa aming buhay sa araw-araw. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise.
Good day, everyone. It's a good afternoon sa mga manonood maya sa live stream at good evening din sa manonood ng 10 o'clock at 6 in the evening. 2 o'clock, 6 o'clock at 10 in the evening para po sa ating mga live streamer. So pag na-miss natin ang ating face-to-face, we still have our online. Ayan, praise the Lord. Isn't it good that we are now on the month of October? 3 buwan na lang. Lilipas na naman ang 2024. Magto-2025. Napigilan ko na yung 2024. Kasi malapit na ako maging senior. Praise the Lord. God is so good. At natapos po natin ang month ng September with a series about truly. Hopefully, marami po tayong natutunan with the series of topics that we had last September, especially, and the last one that we had with Pastor Mars last Sunday about the peace loving. And this month of October, we have another series. At ang ating pong series for the month of October ay meron pong pamagat na stillness. Ayan. Still-ness. Let me correct kanina po, no? Stillness ito, ibig po sabihin is yung pananatili. No? God is unchanging. He is still unchanging God. And for this topic this morning is about firmness. Ibig sabihin lang, God is still firm. God is still firm to His word. Mananatili, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Nananatiling sa ating topic this morning na firmness ay mananatiling matatag ang ating pag-uusapan. God is still firm sa kanyang salita. At kung babalikan po natin since January of this year, every first Sunday of the month, ang pinag-uusapan po natin is about God's Word. No? All about the topic ay nagpapatungkol po sa salita ng Panginoon. Pinag-uusapan po natin about God's character every second Sunday. We also talk about the God's church every fourth Sunday at merong topic every fifth Sunday na meron po tayo. So ngayon dahil first Sunday of the month, our topic is none other than the firmness. Firmness ng God, firmness of the Word of God. Firm, God is still firm sa kanyang word up to this time, up to this present time. Nananatili po na firm ang Panginoon sa kanyang mga salita. What then is the meaning of firm? Okay. At ayan po, nababasa po ba natin? Okay. Yung firmness po coming from as an adjective ay galing po sa salitang firm. Hindi firm. Firm. Okay? Yung firm, pinalambot, firm. Ayan. Ibig sabihin ay strong, steady, permanent, enduring, steadfast, steady. Okay? It also means sound, well-founded, and from the old French firm, ibig po sabihin ay strong, vigorous, healthy, sound, steadfast, loyal, faithful. And from Latin word firmus, meaning again strong, steadfast, enduring, stable. So meaning to say the word firmness ay nagpapatungkol po sa pagiging strong, sa pagiging steady. And today, ating pong pag-aaralan how to be strong. Paano tayo magkakaroon ng strong foundation, ng firm foundation, just like the song that we had sang kanina po, no? Jesus, our firm foundation. So, paano nga po ba tayo magkakaroon ng matibay, matatag na pundasyon? Doon po sa ating slide na makikita, diyan po yung ang kahalagahan ng pagkakaroon ng strong foundation, especially sa paggawa sa building, like this sanctuary that we have. It is a form of building. No po? So pag sinabi natin pundasyon, ito po yung nagdedetermine ng strength
ng building. Ito po ay nakasalalay doon sa pundasyon. Kinakailangan ka magkaroon ng hanggang 4th floor, dapat ang pundasyon mo ay ganito katatag, ganito kalaki. Ganito ginagamit mo ng mga steel. Ganito yung dapat kalalim ang paggawa mo ng pundasyon. Right? Tama po ba sa mga architect? Yung lalim sa baba ay may sukat kung gaano rin yung kanyang itataas ng building. At ang pundasyon po ay napakahalaga para po ang isang building ay maging matatag. Okay? Ang foundation ay, sabi dito sa isang na-research ko, building a good foundation requires more than just digging into the ground and pouring the concrete. It has to be properly tailored to the site, which involves understanding and accounting for geology, soil conditions, water tables, and even the backfill. So, ibig sabihin, pinag-aaralan lahat the surrounding nung magiging pundasyon kung magtatayo ka ng building o kung ikaw naman ay nais mo magtayo ng isang tahanan, ganun din naman kinakailangan pag-aralan kung sumilalagay ang pundasyon na iyong tahanan. Ay kapag po ako'y tumutungo sa Baguio, I was so amazed because the houses there are built, no? Doon sa gilid ng bundok. Right? At isa nakasok ko doon, sabi niya, pag gumagawa ro ng house doon sa gilid ng bundok, ay hinahanap yung pinakamatigas na parte ng bato. Tama ba? Sa mga yung may alam sa ganitong infrastruktura. So, ang sinasabi po natin at pinag-uusapan po natin ngayon, ang pundasyon po ay napakahalaga. To have a strong foundation is very important. In the same way that yung foundation po natin sa house na gusto natin i-build, mahalaga po ito. Kung ang house mo ay hindi magkaroon ng magandang pundasyon, madali po siya magko-collapse. Yung mga houses, buildings not built on a strong foundation, normally sa konting earthquake lang, nagkakaroon siya ng mga crack. Kaya naman ay nagko-collapse yung building when the foundation is not that strong, is not that firm. So katulad po ni ng pundasyon ng building, ng bahay na ginagawa natin, the same is true sa mga buhay po natin. We need strong foundation when it comes to our lives. Kailangan ang buhay po natin ay nakasandig sa matibay na pundasyon, especially our spiritual lives, in terms of our relationship sa Panginoon. Dapat po nakasandig doon sa firm foundation ng ating mga buhay. When it comes to sa pananaw po ng world, no, world system, marami pong option na binibigay para po ang buhay ng isang tao ay maging matatag. Andiyan yung sinasabi po natin na popular culture. Sabi po dito, some people think they'll simply do what every other person is doing. If it's popular, that's what they do too. Kung ano yung sikat, at that time, gagawin din nila to. I remember nung sikat ang Nokia 3310. Pag meron kang Nokia 3310 nung araw, anong year ba yun? Anong tambo yung Nokia 3310? Ang ganda ng cellphone mo, di ba? Pag naka-Nokia 3310 ka, tama po ba? Pan 2002, 2003, ganyan. So that means more than 20 years ago. Okay. And then dumating yung time na ang Nokia 3310 ay nalampasan. Hindi na siya popular. Kung ikukumpara mo siya sa ngayon, nawala yung kanyang popularity. Ganun din po sa mga bagay na ginagamit po natin, either sa mga brand of dress na ginagamit natin, sa brand of shoes that we use, brand of cars na binibili natin, what else, doon sa mga popular. We dine out sa mga popular na mga kainan, but then, time and again, lumilipas ang panahon na nawawala yung kanilang popularity. It is as the basis of your having a firm foundation ng buhay mo na matatag kapag ganun ang nagiging
sandigan ng iyong buhay. In the same way na hindi siya nag-work ng matagal, just for a time being, no? Pag sinabi natin, doon ka pupunta sa popular culture. Next is that, ano pa ang titingnan ng worldly system? Yung tradition. Kapag nakasindig ka sa tradition, ikaw ay merong matibay na pundasyon. Sabi nga po, other people build their lives on what has always been done or how their parents did it. Kung ano ginawa ng magulang, yun din ay papasunod sa sapagkat yun ay isang tradisyon. Kinamulatan, kinaugalian. Okay. Halimbawa po ng kinaugaling natin, at tradisyon natin, our town fiesta, okay, our barrio fiesta, ayan po, yan ay mga tradisyon. Now we go to a certain place, I remember nung high school ako, no, fiesta, namimesa kami dun sa mga kaklase namin, sugod, high school, yan. So what happened yun yung piyesta? Kapag ikaw ay maraming handa, sikat ka. Magtumba ka ng baka, magkaroon ka ng lechon, sikat ka dun sa dami ng handa na meron ka. Again, meron din mga tradition about ng pagkakaroon ng pabasa, which is being done kapag time ng Semana Santa. Penitensya is a tradition. Lalo dito sa Pilipinas. Ginagawa ng marami, kaya sinusundan din ng iba. Parating po doon sa kung ano yung kinalakihan, kung ano yung kinamulatan ng magulang, ganun din ipinapasa sa mga anak. I remember, I grew up in a family na ang father ko ay disciplinarian. Bawal kami makipag-usap kapag yung matatanda ay nag-uusap. At kapag dadaan ka dun sa nag-uusap yung dalawang may edad na, palitan ko may edad na, hindi matanda, no? Kailangan yumuko ka. Yuko talaga. Okay? Para pag paggalang. Okay? Yan, is yun, yan. Yung mga isa part ng tradition. Pero lalo yung mga kinalakihan ng parents, sometimes ay, lalo yung parents na yung kanyang pangarap ay hindi natupad at ipapasa sa mga anak. Ipapatupad sa anak yung pangarap niyang hindi natupad. Ito ang kunin mong profession, anak. Gusto ko maging doktor, so pag-doktorin sa anak. Ipasa kung ano yung kanilang mga kursong kinuha. But definitely when it comes to building your foundation about those tradition, again, that does not make a little sense sapagkat hindi naman siya nagkakaroon ng good report at the end. Tradition becomes tradition because it works. Sometimes it works. Pero no tradition lasts forever. It's just for a time being. Kaya nga tradition, di po ba? Pagka tumatagal na, nawawala din siya. It eventually wears up, becomes obsolete, and is invalid. Sabi po ng Mark chapter 7 verse 8, Jesus tells the Pharisees never to put tradition before truth. If this is the tradition, the truth should be above. The truth of the Word of God is always above the tradition. Kung ano yung kinamulatan natin, kung yung nagagawa natin, pag sinabi ng Word of God that this should be, dapat yung Word of God ang ating ginagawa. So, hindi rin magandang pundasyon na tayo ay mananangan doon sa tradisyon na ating kinalakihan at ginagawa. Ano pa yung tradisyon na usong-uso sa atin? Ako po ay hingi ng paumanhin. Is a kind of tradition. Sinasabi po natin na sukob sa taon. Sorry po, baka may sagasaan ako, no? There has been a tradition in the Philippines sa kapag magkapatid, bawal magpakasal kapag sukob sa taon. Kaya nanganak na ng 2, nanganak na ng 3, bawal pa rin kasal kasi isa nagbalak magkasal, magkakasukob sila sa taon. So, bawal. It's a tradition that had being
pass on at ginagawa pa rin hanggang sa ngayon. Again, no tradition is obsolete. It is invalid. Nawawala din po siya as time goes on. Another one ay yung pong pagkakaroon ng reason. You lay your foundation based on reason. It is so that God gave us the ability to reason. Binigyan ka na po ng katalinuhan para ikaw ay matutong mag-reason out, ibigay ang opinion, ibigay ang kadahilanan sa mga bagay-bagay. At kinakailangan natin gamitin because God gave us the intellect, God gave us the wisdom. But definitely, our reason, ating pangatwiran, is not infallible. Only the Word of God is infallible. Yung ating reasoning, minsan siya ay nagkakamali. Yung ating mga pag-akala, minsan ay hindi tama. According to Proverbs 16:25, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Okay? Because what the Word of God is true, dapat dun tayo. Sabi nga po, the smartest among us will falter at all times. Kahit na pinakapatalinong tao, minsan siya pa rin ay magpa-falter, siya pa rin magkakamali. Ang di na nagkakamali at pwedeng pagtiwalaan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, is only our Abba Father, our omnipotent God. Siya lang ang hindi magkakamali. So again, our foundation ng ating kalakas, hindi natin pwedeng dalahin dun sa kakayanan natin, sa katalino natin, sa the way we reason out. Mga bagay-bagay. Another thing that the worldview system na titingnan, when it comes to sa natin magiging founded ang ating buhay, yung tinatawag pong emotion. Ayan, yung emotion. Sabi po, some build their lives on a feeling, sa pakiramdam. Okay? If it feels right, kung ito ay maganda sa pakiramdam, they do it. It feels right to be in the relationship with man to man. It feels right to be a relationship with woman to woman. It feels right. So I will do it. It feels right na I can have my, again, patawad po, I can have my child, again, without the benefit of marriage, without the benefit of wedding, because of the emotion. It feels right, then they do it. Yan po yung nagiging pundasyon, the feelings, the emotion. Pero tandaan po natin na ang emotion, ang nararamdaman, feelings is lie. Ang nararamdaman natin kadalasan ay hindi totoo. They lie all the time. You lie to yourself more than anyone else. Nagsisinungaling ka sa sarili mo more than anyone else. Sa sarili mo. Nagsisinungaling ka. Yes? Yes? At times, di ba? You cannot show your true you. Yung totoong ikaw. Sometimes you put on mask just to appear like this in other people. You lie to yourself more than anyone else. If you live by your feelings, you'll spend your life manipulated by your moods. Yung mga mood swing. Kasi sa kapakiramdam, nakasalalay. Mahal na ako ngayon, bukas hindi niya ako mahal. Okay. Mabait ako ngayon, maya-maya, mataray na ako. Masungit ako, mamaya mapagbigay ako. Depende about sa feelings. Depende about kung sinong kausap. Okay. Again, kapag tayo ay mamumuhay ng base sa ating pakiramdam, ang buhay mo ay mamamanipula ng iyong moods. Okay. Yung naramdaman mo, it should always be founded
on the truth of the Word of God. So yun yung mga bagay kung saan ay ginagamit, that different option kung papaano yung magiging pundasyon ng buhay natin. If it doesn't work to build your life on popular culture, tradition, reason, or emotion, what should you build your life from? Saan mo ngayon i-build ang buhay mo if those things that na binanggit ko ay hindi naman talaga yon ang magiging strong foundation ng buhay mo? None other than your strong foundation and your firm foundation should be built on firmly on the Word of God. It should be built firmly in the Word of God. So, paano natin ngayon pag-uusapan na ang buhay mo sa ngayon ay dapat nakasandig doon sa firm foundation, doon sa strong foundation na pagkakaroon ng hanggang sa ngayon, God is firm to His Word. God is firm to His Word. And the firmness of God ay hindi nagbabago, nananatiling firm ang Word of God. Kaya ngayong umaga, tunghayan po natin ang ating pong text sa aklat ng Nehemiah chapter 8 verses 1 to 12. Nehemiah chapter 8 verses 1 to 12. I request everybody to please stand up as we read on responsibly. Let's read responsibly. Nehemiah chapter 8 verses 1 to 12. Okay po, nakita na po sa mga Bibles nyo. I'll be reading on verse 1 at basahin niyo po sa verse 2. Gagamitin ko po yung version ng ESV. Okay. Nehemiah chapter 8 verse 1 wherein Ezra reads the law. Verse 1, and all the people gathered as one man into the square before the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. Okay po, verse. Verse 3, and he read from it facing the square before the water gate from early morning until midday, in the presence of the men and the women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law. Verse 5, and Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. And as he opened it, all the people stood. Verse 7, also Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodaya, Maaseya, Kelita, Azariah, Josabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites helped the people to understand the law while the people remained in their places. Verse 9, and Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people wept as they heard the words of the law.
Verse 10. And verse 11, so the Levites calmed all the people, saying, be quiet, for this day is holy, do not be grieved. Typong last sa verse 12, and all the people went their way to eat and drink and to send portions and to make great rejoicing because they had understood the words that were declared to them. May the Lord add blessing upon the reading of His word. You may be all seated now po. So, tignan po natin in today's our scripture reference. Let us all together pag-alaman po natin the underlying principles on how the Israelites build their lives in the Word of God, the strong foundation ng kanilang buhay. Sa binasa po natin, makita po natin doon na all the people, okay, all the people gathered as one man into the square city. Ano ba yung kadami yung all the people na yun? Ang sabi po ng verse 70, where's that? Okay. Sa chapter 7 po, andito po yung kabuang bilang. Umabot po siya ng almost 50,000 people. Yung sinabi po ng all people na nag-gather dun sa verse 1 ng chapter 8. So dito po makikita natin, the people, the Israelites, para po sila nagkaroon ng strong foundation, they desire to hear the word of God. Ninanais po nila na makinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi po, all the people gathered as one man in the square before Watergate, and they told Ezra, the scribe, to bring the book of the law of Moses, na kung saan ay yung mga tao mismo, no? Yung mga tao mismo ang nagsabi kay Ezra, na scribe, si Ezra pong sumulat ng Book of Ezra and the Book of Nehemiah, siya pong sumulat niyan, kaya meron po siyang sapat na kalaman when it comes dun sa Book of Law ni Moses. At the same time, si Ezra po ay isang priest, so pinagkakatiwalaan po siya ng mga tao. Kaya ganun po ang paglapit sa kanya ng mga tao, Ezra, dalhin mo yung aklat ng law ni Moses at doon sila makikinig habang binabasa ni Ezra yung laman ng Book of Law ni Moses. What are those books? Yung pong Torah, the first 5 books, no po? Ano po yung kasama po doon. At yun po ang binabasa ni Ezra dun sa around 50,000 people. Ang sabi po ng verse, both men and women, all who could understand what they heard. Hindi lang po yung may mga edad na babae at lalaki, ang binanggit po ng verse, all, lahat na nakakaunawa ay naandon para makinig sa pagbasa ni Ezra ng salita ng Panginoon. Meaning to say, hindi lamang po yung may mga edad na, hindi lamang yung mga thunders na, there might be probably also children who have also their understanding na pwede po nilang maunawaan kung ano man yung binabasa ni Ezra doon sa Book of Law ni Moses. That was the kind of people na nais na makapakinig ng salita ng Panginoon. They are the ones, no po, na nagsabi na magbasa si Ezra ng salita ng Panginoon. It is not Ezra na nag-push na babasahin ko ang Word of God, but it comes from the people. They want to hear the Word of God. Nagnanais sila na mapakinggan ang salita ng Panginoon, na kung ating susundaan nyo ka lang pagkauhaw, the need to hear the Word of God and to listen from the Word of God. Nanggaling po yun sa mga tao. It does not come from Ezra. It comes from the people. The want, no? The hunger, the thirstiness to hear the Word of God. Dito po, ipinapakita rin, it demonstrates around 50,000 people. Yung pagkilos ng Spirit of God. The Spirit of God was at work. Around 50,000 people
nag-join together in unity, requesting to hear the word of God. Maraming tayo, they have in one spirit, they are one man na hinihiling yung kay Ezra. Andun po yung pagkilos ng banal na Espiritu ng Panginoon at that time. Yung pangailangan na sila ay magsama-sama, yung pangailangan na makinig salita ng Panginoon. They desire it. Ginusto nila yun. Yun na ang nais nila. At sa kanilang pong pagsasama-sama, andun po yung katotohanan ng pagkilos ng salita ng Panginoon. The Word of God is so true. Yung mga tao na kung saan ay nagnais na makinig salita ng Panginoon, they listened. Ang sabi ng verse 3, from early morning until midday. Madaling araw hanggang kalagitnaan ng araw. Approximately, ang sabi po ng mga commentators is around 6 hours. 6 hours of hearing the Word of God with so much attention, being so attentive, at inuunawa yung salita ng Panginoon. Without distraction, walang anuman na sa kanila ay manggugulo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. How about in our days now? What are those distractions that we have in listening or in hearing the Word of God? Kahit nakaupo tayo inside the church, there are sometimes distraction, nawawali ang attention natin sa pakinig na salita ng Panginoon. Isang ring lang ng cellphone, wala nang silent, yun na lang ang tawag doon, nagbabibrate, di ba? Yung attention mo, nawawala na agad. But the Israelites, at the span of 6 hours, they were so attentive in listening to the Word of God. Sa Tagalog po, sabi dito, mula madaling araw hanggang tanghali. Yung pakinig nila sa salita ng Panginoon. In our Sunday preaching, when the pastor preach more than the allotted time, what I mean more than the allotted time, kung oras natin ay 10:30 to 12:30, so ba tayo hanggang alauna? Sinisilihan na yung mga puwet natin? Para tayo ay mag-unhang umuwi? May nagugutom, anything? Maghahanda ng pagkain, anything? Pero ang Israelites na po, they were so attentive in listening to the Word of God. And listening to the book of the law. They listened attentively, they listened with understanding, and people were touched by the Spirit of God. Listening from the Word of God. Every Sunday, we listen from the Word of God here, church. We listen from the Word of God probably in our faith night. You might also listen the Word of God from your care circle. But the question is how attentively we are listening to the Word of God. And how do we understand the Word of God kapag napapakinggan po natin yung salita ng Panginoon? The Israelites' foundation is on the Word of God. They wanted it. Gustong-gusto nilang makinig na salita ng Panginoon. They were willing to sacrifice their time just to listen to the Word of God. They wanted it just like Jacob, no? Nung si Jacob, nakikipagpambuno siya para ibigay ng Panginoon yung blessing sa kanya. That's also the attitude ng Israelites during this time. So attentive in listening the Word of God. They had that undivided attention for 6 hours.
How about our attention when we're listening from Sunday to Sunday with the Word of God inside the church? Are we listening attentively with understanding? Ganun po kasi ang mga Israelites. So, the challenge for each one of us, kaya po ba natin na maging attentive in hearing the Word of God for 6 hours long? This coming October 29 and 30, meron po tayong Metro Manila North District Conference. Diyan po sa Marikina Hotel. Marikina Convention Center. Right. Yan. From 8 to 5 in the morning. So lahat ay inaanyayahan dumalo sapagkat ito ay malapit lamang po sa atin. Listening for the Word of God from 8 in the morning to 5 in the afternoon. Okay. Kaya po ba natin ang ginawa ng mga Israelites? Okay. Because their lives are founded on the Word of God. Ganun po nila ninanais na ang buhay nila ay nakatayo doon sa Word of God. So, ang mga Israelites po, they desire to hear the Word of God. Are we desiring also to hear the Word of God? Not only during Sunday. Do you desire to hear the Word of God during your quiet time? Not only during meron gathering sa church. So, it's about time also to see ourselves based on the Word of God. Yung thirstiness nila, yung hunger nila sa Word of God, nawa ay patuloy din natin. Nawa ay maranasan din po natin. Okay. Again, sinasabi po na hindi lang adults, hindi lang yung nandito sa sanctuary, even yung mga bata sa baba, they are able to understand the Word of God. Okay. So, ating pong tandaan para po magkaroon ka ng strong foundation, maging firm ka, kinakailangan you desire to hear the Word of God. Number 2 po, sa mga Israelites, they desire to engage with the Word of God. They desire to engage the Word of God. And sabi po ng verse 4, and Ezra, the scribe, stood on a wooden platform that they had made for the purpose. They desired to engage. Andon yung paghanda pa lamang na may Israelites dun sa pagpupweson ni Ezra sa pagbabasa ng Word of God. They made it sure na si Ezra ay nakatayo doon sa elevated na lugar para pag nagbasa siya ng Word of God, everybody could hear at nakikita niya yung mga tao. And ganun po ang klase ng mga pagdepende ng mga tao, ganun ang kanilang pagnanais na makarinig salita ng Panginoon. And sabi po ng verse 5, and Ezra opened the book in the sight of all the people. For he was above all the people, and as he opened it, binubuksan pa lamang ni Ezra yung book of the law ni Moses. Andun na yung pagtayo ng mga tao. People stood. Pinapakita yung kailang paggalang sa salita ng Panginoon. No need na sabihin ni Ezra na, tumayo kayo habang babasahin natin ang salita, ang book ng law ni Moses. Just the action na po, na pag-open, the people stood up. Because they know the importance of the Word of God. Ganun po sila. And pagdating po ng verse 6, sabi dito in Ezra, bless the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Habang nagbabasa si Ezra ng Word of God, the people are jubilantly sumisigaw ng Amen, ng pag-agree, ng
thanksgiving sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsabi ng Amen and Amen. Hindi lamang doon natatapos, ang sabi po ng verse, lifting up their hands, nakataas ang kanilang mga kamay, and they bowed their heads and worship the Lord with their faces to the ground. Yung pong kanila pong outward, no po, na pagpapakita ng pagbibigay, ng paggalang, ng kahalagahan na salita ng Panginoon is so evident. It is so evident. Ganun po yung nakikita. Okay. Ganun po yung pinahalagahan ng mga Israelites. This evidence sa pinapakita nila ay merong dalawang bagay na nais po nating malaman o matutunan. That the Spirit of God is at work. The Spirit of God is at work. And that something good is going to happen. Sa kanila pong ginagawa na mga action ng kanilang body as they listen to the Word of God, because the Spirit of God is at work. Andun yung pagkilos ng banal na Espiritu at naniniwala po sila na merong mangyayaring magiging magandang bunga dun sa kanilang pagtitipon. Around 50,000 people ang nagtipon-tipon po that time. Okay? So makita po natin how the people engage to the Word of God as they listen to the Word of God. Hindi sila natiling nakaupo, sila ay nagsumasagot, nagre-reply doon sa kahalagahan ng salita ng Panginoon na kanilang napapakinggan. Hindi lamang sila sa mga, kundi their bodies. The action of their bodies can also be seen, is evident. Yumuko sila at sila ay sumamba sa Panginoon. Isang bagay po na kapag tinataas natin ng Panginoon, ang kamay natin, maaaring tayo ay nananalangin. At sila po ay nag-worship sa God. They worship God as they bowed their faces down to the ground. Kailan po natin nasubukan na tayo ay mag-bow down in worshiping God. Ganun po ang mga Israelites. They are firmly nakasandig doon sa kahalagahan ng salita ng Panginoon ang kanilang mga buhay. How about us? Kamusta po tayo? Ang pangatlo po, una, they desire to hear the Word of God. Pangalawa, they desire to engage with the Word of God. Pangatlo, they desire to exemplify and obey the Word of God. Pag sinabi example, gawing halimbawa at sundin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ng verse 12, and all the people went their way to eat and drink and to send portions and to make great rejoicing because they had understood the words that were declared to them. Naunawaan nila yung mga salita na kanilang napakinggan. In response to that, ay naging obedient sila. But I would like to read, balikan po natin yung verse 9. Verse 9, 10, and 11. Ang sabi po ng verse 9, and Nehemiah who was the governor, and Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people said to all the people, this day, yung pag-gather nila, this day is solely to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people wept as they heard the words of God. Imagine, nung napakinggan pa lang nila ang salita ng Panginoon, people wept. The Word of God is so powerful. They will have been convicted of who they are in the sight of God. Before the Holy God, nakita nila yung kanilang pagiging makasalanan. When was the last time that as you worship God alone,
ay nakita mo yung kabanalan ng Panginoon at nakita mo rin ikaw bilang isang makasalan that you wept seeing how holy God and how sinful you are in the presence of God. The Word of God convicts the people then. How about in our days? Do the Word of God convict us? Para makita natin yung nagagawa nating kasalanan. That no need somebody would remind us that we are doing wrong, but it is the Word of God. When we read it and we reflect upon it and we reflect upon the holiness of God, we will see ourselves as a sinful being, causing us to weep. Makita natin yung kabanalan ng Panginoon. And then sabi niya, Ezra, then he said to them, go your way, eat the fat and drink sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready. For this day is holy to our Lord, and do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. Ulitin ko po, isang awit ito. For the joy of the Lord is your strength. Whenever we come to a holy God, presenting ourselves as a sinful person, weeping before Him, ang kasalanan natin, it is a joy from the Lord. Na makita na tayo mismo ay nakikita natin yung ating pagiging makasalanan. It gives joy to the Lord. And sabi ng verse, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Kalakasan mo ang kaligayahan ng Panginoon. Verse 11 says, so the Levites come, all the people saying, be quiet, for this day is holy, do not be grieved. Huwag ka nang malumbay. At ang gagawin mo, dahil naranasan ng mga Israelites, yung kabanal ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, sabi ng verse 12, and all the people went their way to eat and drink, and to send portions, and to make great rejoicing, because they had understood the words that were declared to them. As the words had been declared to them and they understood it, they were able to exemplify and obey the word of God. Sinunod po nila ang salita ng Panginoon. How many times do we understand the word of God? And as we understand the word of God, how many times do we obey the word of God? Is a challenge po para sa ating lahat. I come now to the conclusion. Okay. Let me read to you first Psalm 119 verse 89. Psalm 119 verse 89 in ESV. Sabi dito, forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. To be firm, to have firmness then, para sa ating lahat, it is not the result of just merely reading the Bible. But firmness is the result of reading the Bible and understanding it and experiencing it, engaging with it, exemplifying it with obedience as you grow with it. And that ends that your life will be built on a strong foundation wherein the firmness ay makikita sa buhay ng bawat isa. Because the Word of God is firm. Kung ano yung sinabi niya, gagawin niya hanggang sa kapanahonan natin. Amen po? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Let me end this morning with a word of prayer.
Thank you, Lord. Hallelujah. Our dear Abba Father, we thank you for the truth of your word. We thank you even, God, that as our loving God, hindi po kayo nagsasawa, Panginoon, ng pag-express ng pagmamahal sa amin. During those times that we forget to obey your word, during those times that we do not spend much time listening to your word, Panginoon, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa. Nothing is hidden from you. Alam niyo po, Panginoon. Alam niyo po yung mga katwiran na ginagawa para po sa time na hindi makapagbasa ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, muli sa paalala niyo that as your children today, narapat po, Panginoon, that we have that solid foundation. Yung firmness po namin because you are still firm in your word up to this moment. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sing to our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy. The congregation sing it. Jesus. Shout it. Woo. Jesus. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Hallelujah! Thank you, Lord, for your word. Amen. Hallelujah. God's word is still firm. Amen. Hindi po natin, declare po natin, God's word is still firm. Still firm. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa iyong salita na patuloy mong pinagkakaloob sa amin na hanggang ngayon, Panginoon, nananatili itong matatag. Para po sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, sa lahat ng season, malungkot man kami, masaya man kami, nalulumuman kami, may pinagdadaanan, Panginoon, naririyan ang salita mo, Panginoon. Yung stillness ng salita mo, Panginoon, ang aming paghahawakan. Ang mga pangako mo, Panginoon, na laging nagko-comfort, na laging nag-encourage, Panginoon. Ang mga pangako mo, Panginoon, na patuloy na kagustuhan lamang ay kami ay maging maayos at mabuti, Panginoon. Nahahawakan namin ito, Panginoon, because it is our firm foundation. And we will glorify you. We will magnify you, Panginoon. Patuloy namin isi-search ang salita mo. Yung desire, Panginoon, ilagay mo sa puso namin para lalo namin ma-experience, para lalo kaming magkaroon ng desire, para lalo ka naming ma-obey, Panginoon. Yun po ang aming dalangin as we, Lord, as we listen to your word. Panginoon, hayaan mo po ang ito yung dala-dala namin sa pag-uwi namin, O Diyos. At patuloy ka naming sasambahin sa bawat oras, Panginoon. And Lord,
for our benediction. Taas po natin ang ating mga kamay. Grace, mercy, peace will be with us from our Father and from our Jesus, the Father, Son, in truth and in love. And everybody will say, Amen and Amen. Maaari ko po bang hilingin na tayo po ay umupo ulit? Ayan, and sabi po sa mga announcement kanina, tayo po ay this month is the Pastor's Appreciation Month. Yes. Nagdadalaga. At dahil dyan, this Sunday po ang gusto nating i-appreciate ay si Pastora Glo. Yes. Kaya tinatawagan po namin si Pastora Glo muli dito sa ating We stage. want to honor one of our pastors. Yan, Pastora Glo Oiko. Ayan. Upo. Bigyan natin kayo ng upuan. At meron pong magbibigay ng special number, appreciation, today for our dear Pastor, Pastora Glo. Ito po ay i-reveal ko na kung sino, walang iba, kundi ang ating UFW. Yan. They are getting ready na to appreciate Pastor Glo. Okay. Sige po, ang mga UFW. Yan, hindi naman competitive yung mga yan. Hindi mga excited na excited. Ayan. Wow! May bouquet of... Pero ba yan? Wow! Blessing po. Sino po bang hindi matutuwa pag ay ganito? Ano po? At least ito hindi nalalanta. I-enjoy ng bonggang-bongga ni Pastora Glo. At si Tito Ray pala na mag-i-enjoy, hindi raw si Pastora Glo. Sige po, ano pang offer ng UFW? Meron po ba magsasalita? Ayan na po, ayan na po. Hello, Ate Glo. Happy Pastor's Day. We appreciate your service for the Lord. Tuloy-tuloy lang. Palagi mag-ingat. We pray for wisdom sa lahat ng ginagawa mo. At we know that your labor in the Lord is not in vain. So, kumusta din kay Kuya Ray? Stay sweet sa isa't isa at in love with each other. We pray that you will continue to serve the Lord. We love you and I miss you. Hello po, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng ating mga kapatiran. And napakalaking opportunity po nito na ako ay mahingian ng isang mensahe para po sa ating Pastor's Appreciation. Unang-una po, hello Ate Glo or Pastora Glo, and maraming salamat dahil alam ko and I just wanted to express my sincere gratitude to you, Pastora Glo, for your exceptional service, unwavering commitment, and outstanding leadership being a woman of God. And you're such a blessing po sa ating MFGC family. I hope na mas mahaba pa ang lalakarin mo sa iyong tinahak na trabaho po, dahil alam ko po na napakaraming mga kapatiran natin ang talagang sumusuporta po sa iyo. And I hope na mas ano pa po, yung faith mo kay God ay lalo pa pong mas tumibay. At ganoon na rin po
sa inyong mag-asawa, I pray na maging mas matatag pa ang inyong pagsasama. And I know na lagi kayong nandyan na nagmamahal sa aming mga taga MFGC. And of course, maraming salamat na rin po sa prayers nyo, lalo-lalo na sa aming mga OFW. And alam ko na lagi kayong nandyan para kami ay gabayan. And maraming salamat po. Thank you daw. Thank you. Okay po, so papayag ba ang UFW na yan lang ang ipepresent nila? Sa tingin nyo, ganun lang? Siyempre, hindi. Nag-aantay ako ng pasabog from UFW. Siyempre. O, tayo na daw po, tayo na. Meron. Huwag na po kayo mahiya. Ayan. Sige po. Lapit po kayo sa harap. Hello. 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 Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartaches, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me true. Thanks to you. Okay, thank you, UFW. Happy Pastor's Day. And tinatawagan din po natin si Sister Annie. Magbibigay po siya ng appreciation kay Pastora Glo. In behalf of the Prayer Warriors Group, in behalf of the Prayer Warriors Group, ito ang aming munting hahandog sa inyo sa araw na ito, Pastora. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa nyo bilang leader ng mga Prayer Warrior Groups. At kami natutuwa dahil for your untiring effort para sa atin lahat, lalo na sa pananalangin. Kaya nagpapasalamat kami sa buhay mo, Pastora. Thank you po, Sister Annie. Siyempre, hindi lang po UFW ang gusto mag-appreciate kay Pastora Glo.
Yan, lahat po tayo, kahit anong department, buksan mo na daw Okay, po. Bubuksan daw po. Ano po kaya ito? Baka ref. Malamang nga, mga aircon to eh. Aircon to, no? Surprise! Yun po yung surprise nun. Kung paano siya matatanggal. Wow! Talagang Ano kaya ito? Reseta. Sorry. Wow! Oh, yun po yung surprise. Sa 1 taon daw po yung kalahati. Kala ko nga po, bingo card. Baka may karugtong pa po yan. Yes. Hindi, tagang kalahati lang talaga, Pastora. Huwag na tayong umasa. Picture. Alright. Amen. Ayun nga po, hindi lang UFW ang gusto mag-appreciate kay Pastora Glo. Lahat ng department, pwede po kayong mag-appreciate in kind, in words, or in cash. Yan. Pwede po kayong mag-abot sa kanya later. Yan. May cake pa po tayo for Pastora Glo. Yes. Eto po kaya, sino po nagdala dito? Buksan natin para malaman natin. Baka andito po yung kalahati ng face. Kalahati lang dun, bitin eh. Baka dito yung kalahati. Saka ilalagay ba to dito kung wala lang? Siyempre meron to. Di ba, Pastora? Sige po. Pa-picture po muna. Birthday. Baka ito na po yung pasabog ng UFW. Parang feeling ko consistent ang UFW sa mga bloopers hanggang 2024. Meron pa pala. Ayun, buo na. Ayun. May extra pa, si Kuya Ray. Ay, pwede rin extra, boyfriend. Yes. Picture daw po. Kuya Ray, sama ka daw po. Slow mo. Okay. Okay na po, Kuya Ray.
Nakakakilig naman. At this point po, ang one of our councils are privileged to pray for Pastora Kay. Ay, Pastora Glo, sorry. Pero tinatawagan din po namin lahat ng council na nandito po to come up on stage. Yeah, pwede po ba natin extend yung ating kamay kay Pastora Glo? Yeah, let's pray for her po. Hallelujah. Thank you, Lord, for the life of Pastora Glo na patuloy pong nagpapagamit sa inyo. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po dahil andyan kayo para sa kanya at nabubuhay siya dahil sa iyo at sa iyong salita, Panginoon. Lord, patuloy po namin dinadalangin ang katalinuhan para sa kanya, sa lahat ng gagawin niya in the future, Panginoon, yung kanyang mga plano sa buhay, Panginoon. Itinataas po namin ito sa iyo at bigyan niyo po siya ng katalinuhan, Panginoon. We also pray for strength, Lord, kalakasan at magandang kalusugan para po mas magampanan pa po niya yung kanyang ministry at kung ano pa po ang gusto ninyong ipagawa para sa kanya, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong kingdom, Panginoon. Lord, we declare and decree blessing upon blessing sa kanyang buhay. Wala ka pong nais na masama para sa kanya, kasama ang kanyang pamilya, kundi yung best lang at yung pinakamabuti para sa kanya at sa kanyang family. Salamat, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Pastora Glo. Muli, salamat, Panginoon. Thank you, Lord. In His mighty name we pray. Amen. Siyempre, hindi matatapos to nang walang picture taking with everyone. Kaya, Na lang po tayo. Lapit-lapit po tayo para makasama sa picture. Compress pa po. Mga nasa gilid po, huwag po kayong mahiya sa picture. Wala pong taga-J-Clam na hindi mahilig sa picture. Okay, ready? 1, 2, 3. Pa po. 1, 2, 3. Panorama po. Hold lang. Smile lang po. Yay! Thank you, Pastora Glo, for everything. of course, we also want to hear from Pastora Glo. Praise. Salamat po sa UFW. Sabi nga po, hindi kayo nawawala ng pasabog. Kada pastor's appreciation. I really appreciate it. Alam niyo po, wala kami ni Tito Ray na wedding portrait. Okay. Kasi yung aming USB nakurap, tapos yung pinagsalinan ko sa laptop naman ay nakurap din. So wala kami talagang copy. Meron lang ako naka-upload sa Facebook. Kaya I thank God and I praise God kasi after 8 years, 8 years this coming November 19, ay nagkaroon kami ng portrait. Praise the Lord. Salamat sa inyo. Maraming salamat at salamat din sa again sa all ng gifts, lahat ng gifts nyo. Malit man o malaki, I really thank God sa buhay po ng bawat isa. Hindi lamang siya during pastor's appreciation. Minsan is a whole year round na you always give your blessings and gifts para po sa akin together with Tito Ray. Kaya I really
appreciate each one of you. Maraming salamat po sa inyong lahat. I am full today. My heart overflows with joy. At again, ang aking pong admonition sa lahat ay let's continue to have that firm foundation. No? Let's all have that nakayapak po tayo lagi dun sa salita ng Panginoon. Lalo po tayong lumago sa salita ng Panginoon. As a church and as an individual. Maraming salamat po. Yes, thank you, Pastora Glo. Again, kung gusto niyo po i-appreciate si Pastora Glo, after the service, pwede niyo po siyang lapitan after your prayer and kung ano pang desire ng heart niyo. And for now, the service is over. Thank you so much. Salamat po sa inyong lahat. And meron po tayong registration para sa anniversary. Huwag niyo pong kalimutan, magpalista na po tayo.